Welcome back mga chismoso. Chismosa nga geopolitika dito sa Kasaysayan 5 kung saan hinihimay natin ang mga pinaka-juicy at pinakamadugong bardagulang nga mamilitar sa buong mundo. Para sa part 1 ng ating overthinking session ngayon, pag-usapan natin ang isang napaka-stressful na issue kung paano nagagawang ay hostage at isara ng Iran ang kipot ng Hormuz at ang mga galawang breezy nila para harangin ang mga inosenteng barkong pangkalakalan. Para sa mga hindi nakikinig sa Sibika, ang kipot ng Hormuz ay hindi lang basta ilok-ilugan na pwede mong paliguan. Ito lang naman ang pinaka-FIP na choke point o eskinita ng langis sa buong universe. Sa ngayon, feeling main character ang Iran at drop nga matinding, banta na ang nga barkong may koneksyon sa mga haters nila ay asahan ng hindi makakadaan ng buhay o buo. Siyempre, ang ganitong eksena ay nagbibigay ng matinding anxiety attack sa buong pandaigdigang merkado. Ang isa sa nga nakikitang solusyon para bumalik ang peace of mind ng naglalayag dito ay kung titigil na ang Amerika at Israel sa pagpester sa Iran. Isang kondisyon na kasing lebo ne relasyon niyo at puno ne toxic na tensyon sa mundo ne diplomasya. Kung tatanungin mo ang feeling military genius ng Iran, ang direktang pamamaril sa nga cargo ships ay isang highly calculated na paandar ng asimetrikong pakikidikma o sa madaling salita, palihim na pananabotahe. Ito yung passive-aggressive na paraan nila para ma-pressure ang Amerika. Lalo na sa pamamagitan na pagipit sa mga tropa nito ang bansa sa Gulpo, mga big time na sugar dading langis, mga bansa sa Europa at iba pang mga uhaw na mamimili ng langis mula sa Middle East. Sabi nga sa mga history books na malamang hindi niyo binasa, kapag hawak mo ang kalsada na kalakalan, hawak mo rin sa leg ang kulit na kalaban mo. Kaso nga lang, ang mga opisyal ng Iran ay parang mga sikat na vlogger na puro clickbait na bibigay ng mga makakasalungat na chika kung hanggang kailan ba talaga nila isasara ang kipot. Wala silang ilalabas na malinaw at konkretong mechanics na lalo lang nagpapastress at nagpapalito sa mga kumpanya ng pagbabarko na gusto lang namang mahanap buhay. Ang ganitong klase ng mind games at gaslighting ay sinadya talaga para i-ghost at panatilihing praning ang mga kalaban na napipilitan tuloy magsunog ng pera para lang sa paghahanda at pag-overthink. May mga pabidang opisyal na nagsasabing ang pablokate na ito ay forever daw, hanggang sa ibigay ang lahat ng kanilang demanding na wishlist. May mga epal din na nakpupumilit na tuloy-tuloy lang ang bardagulan hanggang sa tuluyang maklayas ang matropang Amerika sa buong rehiyon Gulpo. Pero wait, may maling tanong dito. Hindi kasi clear kung ang pinapalayas ba nila ay yung extra troops lang na pinadala para sa quickie na operasyon o yung buong barkada nga militar na Amerika sa Middle East isang ilusyon na mas malabo pa sa sabaw ngang pusit na mangyari in this lifetime. Baka naman daw itigil ng Iran ang pangaharas sa mga barko kung sakaling tumigil din ang US at Israel sa kanilang mapakulo, pero syempre walang warranty o guarantee yan. Sa kasaysayan ng matoxic na awayan sa rehiyong ito, madalas na ang kunwaring peace treaty ay mas mabilis pang masira kaysa sa diet mo. At ang surprise attack ng Amerika ay pwedeng bumalik anytime na magpapasabok na naman ng drama sa kipot at magbibigay ng panibagong heart attack sa mga inosenteng barko. Pero paano naman yung solusyong idinadaan sa DAS, yung aksyong tinatawag nilang kinetic o yung tipong sapakan agad? Ang pamacho na galawang ito ay nakadepende lang talaga sa dalawang simpleng bagay. Una, gaano ba kagaling at kabilis kayang i-block ng nakmamahalang barkong pandikma at eroplano ng Amerika at ng kanilang mga alipores ang mga nagliliparang missile, drone at mga feeling fast and furious na bangka ng kalaban? At kaya ba talaga nilang walisin ang karagatan para tanggalin ang nakamamatay na SEA- o yung cute pro deadly na submarino? Pangalawa, habang nakpapaka janitor sila sa dagat, gaano ba kagaling ang US forces sa paghahanap at pagdok sa mga nagtatagong unit ng Iran sa lupa na nagpapa-intimidate sa Hormuz para matsensil sila bago paman sila makapag-post makapagpakawalang kanilang drone missile at iba pang pampasabok. Ang pagpigil sa isang away bago pa man may sumuntok ay ang pinaka-stressful na part ng modern warfare. Lalo na kung ang pinakusapan ay isang napakalawak at puro bundok na rehiyon na parang maze tulad ng baybayang Iran.
Bago tayo mag-feeling problem solver sa mga solusyon, i-stalk muna natin ang mga eksaktong lokasyon kung saan talaga nabiktima ang mga barko. Ang pag-get sa Google Maps ng mga pag-atake na ito ang ultimate cheat code para madekoda ang may team na balak ng kalaban. As of now, may mga tinatawag tayong hotspots o yung mapaboritong tambayan kung saan nangyari ang pinakamaraming kaso ng pamamaril. Karamihan sa mga kalokohang ito ay nangyari mismo sa loob o sa labas lang ng mga sikat na daungan kung saan ang mga barko ay chill lang na nakaparada o kaya inakapila para makapasok. Sa mga spot na ito, ang traffic ng mga barko ay daig pa ang EDSA sa bagal o minsan ay literal na hindi gumagalaw kaya nakmumuka silang sitting ducks na hinihintay na lang barilin. Kasama sa mga sikat na crime scene na ito ang daungan ng Fujairah, pati na rin yung malaging fully booked na daungan sa Dubai at Kuwait. Para pandagdag sa drama, dalawang barko sa daungan ng Bahrain at Eng King Fahd port sa Saudi Arabia ang naging collateral damage din ng paandar na ito. Pinapatunayan lang nito na ang pambubuli ay hindi lang nakafokus sa mismong kipot kundi damay ang buong universe ng kalakalan sa gulpo. Ayon sa mga resibong nakolekta noong Mas 9 Plus, nasa 60% ng mga minalas na barko ay chill lang sa loop ng daungan o nag-abang lang sa labas ng clearance nila. Napaka-obvious din na may dalawang barko na nagre-represent ng 9% ng mga kaso ang in-ambush kahit napakalayo na nila sa coastline ng Iran, specifically dun sa napakalawak na gulpo ng Oman. Meanwhile, nasa 30% naman ang inupakan habang sila ay inosenteng tumatawid sa mismong kipot ng Hormuz o kaya nasa 100 miles sa bandang left side nito. Ang mga math at statistics na ito ay nagbibigay sa atin ng isang napaka-HD at nakakaparanoid na picture sa history ng mga militar. Ang banta sa mga cargo ships ay nakakalat na parang chismis sa isang napakalawa na lugar. Hindi lang ito nakakwarantine sa isang masikip na eskinita, kundi umaabot ang kalat sa buong karagatan na nakapaligid sa Arabian Peninsula at Iran. Kung magdadrawing tayo ng linya para i-highlight ang buong area na kailangan ng hardcore na VIP military protection, abot yan ng 1,000 milya ang haba bes. Sakop ngang linyang yan ang halos buong stretch ng Persian Gulf, pati na rin yung daungan sa kabilang kanto na, tapat lang mismong bahay ng Iran kung saan may mga barko na ring naging biktima. Sa sobrang laki ng playground na ito, ang pag-maintain ng isang matinong defensive perimeter ay halos isang malaking joke at imposibleng gawin kahit patawagin mo ang pinakamalakas na Navy sa buong solar system. Kailangan din nating i-absorb na ang Iran ay hindi lang parang tambay na mamasit sa mga barko mula sa kanilang may na lupa. Hindi rin sila umasa lang sa pagpapasabok mula sa sarili nilang mga beach. Ang feeling pirat na estratehiya ng Iran ay deeply rooted sa pag-hoard at paggamit ng mga isla bilang base nila. Hawa nila salig ang ilang nga pa-VIP na isla sa loob ng gulpo na nakawesto mismo sa tabing ang pinaka-traffic na highway nga barko. Bukod sa dambuhalang isla ng Qeshm na ginagawa nilang main headquarters, nandiyan din ang Larak Island sa bandang right side nito. Pero ang mas nakaka-stress ay ang dalawang isla ng Tum sa baba, ang dalawang isla ng Forur sa left at ang pinakasta ng show, ang Abu Musa at Siri Islands na Naka Park mismo sa gitna ng Western Lane papasok sa Kiput. Ang mga islang ito ay hindi lang basta mga tambak ng buhangin. Sa paningin ng mga military historians, ang mga ito ay parang mga unsinkable aircraft carriers at mga hardcore na hideout ng mga artilleria at missile na hindi mo basta-basta mapapalubog. Ang Persian Gulf mismo ay may pa-special na geography. In short, medyo mababaw siya, parang yung ex mo. Puno pa ito nga mga patagong corals at bato sa ilalim na naabang lang makasira nga araw mo. Bukod doon sa masinadyang hukayin at palalimin na masisikip na eskinita papunta sa Madaungan, isang malaking part ng southern coast ng Gulpo ay hindi talaga pwede sa mga dambuhalang cargo ships na kailangan ng malalim na tubig para hindi sumatsat. Para mas magets niyo ang struggle na ito, ang mga higanteng oil tankers ay madalas kailangan ng lalim na abot sa 50 feet para lang hindi sila magmukhang tangga at makapaglayang ng safe. Samantala, ang mga feeling Titanic na container ships ang ngayon ay nagde-demand ng lalim na abot sa 80 feet. Sa totoong buhay, ibig sabihin lang nito na ang naisang spot na may sapat na lalim para makadaan ang higanteng ito ng hindi sumasatsat ay nandun mismo sa paligid ng nabanggit na isla ng Iran sa kanluran ng Kipot. For example, karamihan sa mga beach malapit sa United Arab Emirates ay sobrang babaw.
Kaya no choice ang halos lahat ng malalaking barko kundi lumayo ng 10 miles o higit pa mula sa UAE at literal na lumapit sa teritoryo ng Iran na parang kusang nakabot ng lik nila. Ang Diyo por esa Iran ng isang natural na VIP advantage na hindi kayang i-edit o baguhin ng kahit anong high-tech na gadget o tapang ng kalaban. Kaya yun na nga, ang totoong distansya ngang mabarkong pakipot mula sa mga islang kinamkam ngang Iran ay madalas nasa 100 o higit pang milya lang ang layo. Ang layong ito ay mas maikli pa kaysa sa distansya ng garuta ng barko mula sa may na lupa ang Iran kapak dumadaan na sila mismong kipot ng Hormuz. Dahil sa sobrang lapit na ito na parang magic katabilang matulog nakakagamit ang Iran enigay armas na short range lang pero sobrang bibilis at asintado. Protaka, ano nga ba ang eksaktong pinapambatong Iran para ay buli at takutin ang barkong ito? Sa ngayon, puro hula-hula at wild guess lang ang pwede nating gawin dahil sa sobrang unti ng resibo. Kahit pa may 2 dosenang barko na ang nakiyakan na tinamaan sila sa karamihan ng nga eksanang ito, walang nakakaalam kung anong klaseng bala o sandata ba talaga ang ginamit panira sa kanila. Ang pagiging clueless na ito ay pat na tinatawa nilang fog of war na lalo lang napapahirap sa pag-isip na matinong paraan para makadepensa. Karamihan sa makalat na ito ay mukhang may kinalaman sa isang bagay na lumilipat based sa mga kwentong barbero at nakita mismo nga tripulante ng barko. Sa Peck Overanalyze ng ma-feeling expert dito sa kasaysayan vibe, ang hula namin ay isa itong lumilipat na bagay na kamukhang isang attack drone. In short, mas kapanipaniwala na gumamit sila ng attack drone na kauri ng Shahed series kaysa sa magpasabog sila ng dambuhalang ballistic missile o kahit anong OA na higanteng missile. Kahit ganun, yung mga cute at malilit na anti-ship missiles ay napaka-possible din kaya hindi natin sila pwedeng i-snob. Kung titingnan mo ang resume ng militar nila, ang Iran ay may hawak o nagaro ng sari-saring collection ng mga anti-ship missiles na parang nag-shopping lang. Ang baul nila ng armas ay may laman mula sa mga mabibigat na ballistic anti-ship missiles hanggang sa mga malalaking subsonic na pinapatakbo ng jet engine, pababa sa mga medium at maliliit na misiles na rocket ang nakpapagana. Ang maliliit na missile tulad ng Zafar at Kosar na parehong kinopya lang naman sa design ng sikat na Che, 701 OTL, spulo ng China, ang siguro pinakatoxic sa lahat bukod sa mga attack drones. Kahit pa ang mga missile na ito ay may malilit na warheads na nasa 65 pounds lang ang bigat, ang totong flex nila ay ang pagiging siksik at compact nila na parang lata ng sardinas. Ang buong missile ay nasa 220 pounds lang at may haba lang na 8 to 9 feet. So, medyo petite. Dahil mas maliit at mas siksik pa sila kaysa sa mga malalaking Shahed drones. Sa usapang taktika, ang pagiging bansot na ito ay isang malaking advantage kasi ang daling itago, ilipat at iputok ng hindi nasasagap ng chismosong satellite at spy planes ng kalaban. Sabi nga sa history ng patagong pakikinikma, ang nga maliliit na armas kapag ginamit ng sabay-sabay na parang langgam ay kayang pilayin ang nga dambuhalang barkong kalaban. On one hand, ang masasayang ginagamit para i-transport at i-launch, ang maliliit na missile na ito ay pwedeng gawing mas maliit pa kaysa sa makailangan para sa mga Shahed drones. Ibig sabihin lang niyan, mas mahirap silang ispatan at i-stall nga depensa ng US. On the other hand, ang range na ay sobrang ikli, tipong umabot lang sa 1 dosena o baka 15 miles lang. Pero ang kapalpakan na ito sa range ay nababawi naman ng bilis nila. Kaya nilang ma-reach ang high subsonic speeds, kaya madalas 5 beses silang mas mabilis kaysa sa mga mabagal na Shahed drones. Dahil sa bilis na yan, sobrang ikli lang ng warning time na binibigay nila sa mga barkong tinatarget nila, tipong wala ka ng time make pray. Sobrang hirap nilang i-block at karaniwang kailangan mo ng mga overpriced na anti-air missiles o mga high-tech na baril na may advanced radar, na siyempre ay wala naman sa mga simpleng cargo ships na naktitipid. Sa kabilang banda, ang mga drone na tulad ng Shahed ay sapat na mabagal para madaling masalo gamit ang mga basic na machine guns at mga mumurahing laser-guided rockets na nakakabit sa mga nagpapatrulyang barko. Kaya parehong may sariling pakinabang at pabida moment ang dalawang klase ng sandatang ito. Pero kung papipiliin, itong Shahed drones ang mas toxic sa isang strategic na pananaw simply because ang mga launcher nila ay pwedeng itago ng bongga 100 o 200 milya sa loop mismo ng Iran. Habang ang mga launchers nila ay nananatiling sapat ang liit para makapagtago at medjing safe sa mausyo serong US assets na walang tigil sa paghahanap sa kanila mula sa langit.
Ang power na umatake mula sa malayo habang nakahida ang location ay isang classic na galawang duwag sa military history na nagpapastress sa anumang counterattack ng mga feeling superior na puwersa. Ito exactly ang rason kung bakit ang mga atake gamit ang mga Shahed drones ay sobrang dami at sunod-sunod pa rin habang ang paggamit ng mga OA na ballistic missiles ng Iran ay bumagsak at nawala na sa uso. Ang mga launcher kasi ng ballistic missile ay sobrang dambuhala at ang daling maispatan at mastok ng mga chismosong modern satellites. Ang malalaking anti-ship missiles naman ay sobrang bigat at kailangan ngang mahiganteng truck na imposibleng ay camouflage sa diserto o bundok. Plus, sobrang mahal nilang gawin kaya konti lang ang budget ng Iran para i-hoard sila. Kaso nga lang, yung mamaliliit na anti-ship missiles ay kailangang iputok mismo mula sa gilid ng beach sa karamihan ng pagkakataon. Dahil kailangan nilang lumapit sa dagat, mas madali para sa Amerika ang magmarites at magmonitor sa mga baybayin gamit ang kanilang mga overpowered na sensor networks. Kung i-check natin ang resibong atake, karamihan sa mga barkong umiya na tinamaan sila ay gas-gas lang naman ang inabot. Sa 3 o 4 na eksena lang napilitang mag-evacuate ang tripulante at nakakasyok na walang kahit isang cargo ship ang totong lumubok dahil sa mga papansin na atakeng ito. Sa mga half-dozen na kaso, may na-report na cute na sunog pagkatapos tamaan pero mabilis din namang napatay ng mga high-tech na fire extinguishers ng barko. At yung iba ay nakreport lang ng mga minor na din sa katawan nila. Pinapakita lang nito na ang goal talaga ng Iran ay hindi para magpalubok ng barko, kundi para magpapanik, magpataas ng presyo ng insurance at mangabala sa buhay ng mga nakakalakal. Ito ay isang classic example ng pambubuli o harassment sa dagat na lagi na lang nating nakikita sa history ng mga away-bata sa karagatan. May na-record din na ibang style ng panggugulo. Sa talong makakaibang eksena na lahat ay nangyari sa teritoryo ng Kuwait at Iraq, may chismis na may mga malilit na unmanned kamikaze boats o yung mga ghost boats na punong-puno ng pampasabog ang bumangga sa mga cargo ships. Ang pekpili sa location na ito ay hindi na nakaka-surprise at may malalim na taktikala dahilan kung bakit. Ang beach ng Iran ay literal nakapitbahay lang ng mga main ports ng Iraq at Kuwait. Kaya ang ghost boats na ito ay easy-easy lang na nakakapag-joyride sa tabi ngang baybayin at nakikipagplastikan sa napakaraming lokal na traffic ng mamaliliit na bangka ng mainosenteng mangingisda at tindro. Dahil sa sobrang dami nga bangkang ito, parang naghahanap ng karayom sa dayami ang radar at sensor para hulaan kung alin ang inosente at alin ang may dalang bomba. Kung susubukan nilang gawin ang ganitong patagong ninja move sa ibang part ng Gulpo, mas magiging mahirap at delikado ito para sa mismong Iran. Para magawa ang pakamikaze boats na ito sa ibang lugar, kailangan nilang lumabas mula sa safe at masikip na traffic sa baybayin at mag-expose sa mas open na tubig ng Gulpo. Sa mga open sea na ito, mas konti ang nga malilit na bangka, kaya kapag may nakitang feeling racer na bangka, automatic na maispatan agad yan nga ng iikot na barkong pandigma at eroplano. Kaya ang mga attack boats na ito ay sobrang hirap ay hide kapag nasa open water na sila. Ito ang main reason kung bakit ang future na panggugulo sa malalayong part ng kipot ay malamang na mangyari gamit ang mabibilis na drone at missiles kaysa sa mga pakamikaze boats. Ang history ng tanker war noong ATS ay napapatunay na ang mga mabilis na bangka ay may silbi lang kapag may element of surprise at kapag malapit sila sa mga safe spaces nila. Kapag nawala ang mga advantage na yan, nagmumukha silang mga tangang target practice para sa mga modernong baril. Kahit pa i-claim natin na ang mga high-tech na kamikaze boats ay kayang magbuhat ng 1,000 libra ng premium na pampasabog na sinadyang pumutok eksakto sa waterline ng barko, ang damage ay madalas hindi pa rin sapat para palubugin agad ang target. Ang ganitong paandar ay madalas nagre-resulta lang sa pagpasok ang tubig sa ilang kwarto at bahagyang pagtabingin ng barko, parang nalasing lang. Ang modernong supertankers kasi ay ginawa na may double hulls at sangkatutak na watertight compartments na nagpapahirap para tuluyan silang mapalubok ng isang papansin na paksabo lang. Kahit na ang epekto nito sa mental health na matripulante at sa paglipat ng presyo ng insurance ay sapat na para ma-achieve ng Iran ang goal nilang mangasar at manggulo sa kalakalan. Ito ay solid na proof na sa modernong away dagat, ang pagdelay sa bayahe ay madalas kasing toxic at kasing effective na rin ng mismong pagwasak sa target. Ngayon, make move on naman tayo sa banta na mga CA- o minang pandagat.
Ang lefang nga ba na dala nga ito ay directly nakadepende kung gaano katagal kayang mabuhay nga ma-mine layer assets ng Iran para makapakplan ng maraming mina sa ma-VIP na daanan. Ang project na ito ay madalas nangangailangan ng isang dedicated na mini layer ship o isang klase ng submersible vessel. Ang problema ng Iran, lahat ng nga sasakyang ito ay medyo matataba, mababagal at sobrang daling ispatan at pasabugin ng ma-feeling advanced na puwersa at sensor ng US. In fact, sa history na makanakarang badaklan, isang malaking part na naval vessels na Iran ang na-dates na sa makakanitong klaseng misyon. Kahit ganun, hindi natin pwedeng i-underestimate ang talent nilang mag-imbento ng kung ano-ano. Mayroon pa rin silang sandamama na maliliit na bangka na pwedeng IDIY at gawing instant mine layers para patagong makalat ng mina kapagabi. Siyempre, ang pagtambay sa gitna ng gulpo ng mataga para lang magtanim ng mamina ay may dalang napakalaking risk na ang bangka ay makorner at pasabugin ng mga nag-ikot na helicopter o barko. Ang pagtatanim ng mina gamit ang helicopter mula sa langit ay malamang drawing lang dahil ang Amerika ang may hawak ng titulo ng airspace sa rehiyon. Kahit pasabihing may mga superlit na mina na pwedeng i-drop ng mga one-way kamikaze drones, pwede itong gumana kahit na napaka-weak at hindi sulit sa budget. May kismis din na ang Iran ay may mga high-tech na unmanned underwater drones o UUVs na kayang mag-plant ng mina ng palihim. Again, malamang hindi ito magagamit ng maramihan kasi nga kapos sila sa tech at production, pero ang banta ay nandiyan pa rin sa mundo ng patagong away sa ilalim ng dagat. Bukod pa diyan, may mga report na nagsasabing ang Iran ay may tinatagong secret number ng mga self-propelled mines na gawa ng China. Ang pasosyal namin ng ito ay pwedeng i-launch mula sa safe na baybayin o mula sa isang nakatagong bangka para kusa silang mag-swimming at pumwesto half dozen o higit pang milya sa ilalim ng dagat. Lastly, possible din kahit na sobrang hirap na magtanim malilid namin na sa pamamagitan gmak papaputog mga higanteng MLRS rockets tulad gmak Firepech, yun ay kung makakasurvive ang mga launcher vehicles nila sa mga usyo sa rong kalaban para magawa ito. Ang paandar na ito ay nagpapakita kung gaano ka-creative ang Iran sa paggamit ng barya-baryang resources para gumawa ng malaking gulo na abot mula sa ibabaw hanggang ilalim ng dagat na nagpapastress sa mga luma at tradisyonal na minesweeping moves ng mga Navy ng kaya kahit pasabihing ang Iran ay may tinatago pang higit sa 5,000 sa amines sa baul nila, isang malaking haw pa rin kung gaano karami talaga ang kaya nilang i-plan at kung gaano kalalim sa kipot, araw-araw o linggo-linggo nang hindi sumasabok ang sarili nilang sasakyan. Ang isa pang major red flag sa paggamit ng gamina ay ang fact na wala silang pinipiling target. Madalas hindi sila nakakonect sa kahit anong wifi o data network at simpleng pinapasabok lang nila kahit anong bagay, kalaban men o tropa, na lalapit sa kanila. Dahil clear naman na sinabi NG Iran na yung mga barko lang na may koneksyon sa mga haters nila ang target nila, ang paggamit ng Sia Mines ay isang napakabobo at weak na choice para sa isang misyon na kailangan ng specific na target. Ang aksidenten pagpapalubo sa paago na isang inosenteng pense ay pun-made sa na matinding cancel culture o gatelit mula sa buong mundo. Ang lahat ng mga red flags at risk na ito ang malamang main reason kung bakit hanggang ngayon ang Iran ay naripot na naglagay lang ilang dosen ng mina imbes na daan-daan o libo-libo. Isa pang toxic na banta na hindi pa natin masyadong nachika ay ang paggamit ng torpedo. Kahit na ang Iran ay may mga heavy-duty na torpedo, ang ito ay madalas ginawa para iputok mula sa malalaking submarino, yung klaseng sasakyan na marami na ring nawala sa Iran dahil sa mga nakaraang bardagulan at pang-stock ng US. Pero nag-evolve na rin ang galawan ng Iran, mayroon din silang malaking barkada ng mga special at malilit na torpedo boats. Ang pa-tactical na bangkang ito ay pa ng kanilang swarm tactics na doktrina na ginawa para aigangbang ang isang mas malaki at mas malakas na barko mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay para i-overwhelm ang defense system nito. Ang mga cute na torpedo boats na ito ay madalas may bit-bit na dalawang light torpedo na paniguradong kinopya lang o binase sa tech ng China o kahit sa sikat na Mark 46 ng US na naging part ng collection ng Iran bago pa magrevolusyon. Umabot pa sa point ang Iran na gumawa sila ng mga paspesyal na malilit na submersible torpedo boats, yung mga bangkang feeling submarine na kayang lumubog ng slight sa ilalim ng tubig. Ang ma-feeling special na bangkang ito tulad ng Kajami at Gahwa series
ay kayang mag-sprint palapit sa target nila sa bilis na 50 knots bago sila makdive ng 10 feet sa ilalim ng dagat. Umasa sila sa isang pasnorkel na nakalawit sa ibabaw ng dagat para makahinga habang ang main body nila ay nakahide mula sa mga radar. Isa itong nakakaparanoid na inobasyon sa history ng naval warfare na lalong nagpapahirap sa visual at radar detection sa mga mababaw na pat ng gulpo. Mula sa kanilang patagong pwesto sa ilalim ng tubig, pwede nilang iputok ang kanilang maliliit na torpedo nang walang pasabi o warning. Ang mga sasakyang ito ay specifically binili at chinawa para ay buli ang mga malalaking cargo ships sa loob ng gulpo at mismong paligid ng kipot. Kahit pasabihing ang mga submersibles na ito ay may slight advantage na makasurvive kaysa sa mga normal na bangka sa ibabaw, malamang maispatan pa rin sila paminsan-minsan ng mga high-tech na sonar at anti-submarine assets ng US. Pero mangyayari lang yan kung ang US assets ay nakatambay malapit sa crime scene during the attack, isang senaryo na hindi naman laging totu para sa lahat ng barkong tina-target. Ang pag-maintain ng 24/7 na anti-submarine patrol sa buong stretch ng Gulpo ay nanggangailangan ng sandamakmak na budget at barkong pandigma na sa ngayon ay busy din sa pagkalat sa ibang part ng mundo. I remind ko lang kayo ulit, ang buong Persian Gulf ay isang napakahaba at napakalawak na linya na kailangang bantayan. Pero ang nakaka-stress na truth ay baka hindi na nga kailangan ng Iran ng pa-special at overpriced na bangka para makapanggulo. Sa ilang specific na spots tulad ng mga beach mula sa kanilang mga isla, literal na kahit anong DIY o pinagtagpi-tagbing launcher na mukhang basurang balsa lang ay pwede na para magpaputok ng light torpedo. O kaya naman, ang isang basic at mukhang inosenteng bangkang pangisda ay pwedeng IPIM ng palihim para humila ng isang lalagyan sa gilid na may tinatagong torpedo. Ang galawang ito na gumagamit ng mga gamit sibilyan para sa military purposes ay isang classic na ninja move ng guerrilla warfare sa dagat. Ito ay nagbibigay nga matining bangungot sa mga nagdedepensa kasi bawat mukhang kawawang mangingisda ay pwedeng maging isang walking red flag. Ang mga ganitong klaseng na edit na bangka ay easy-easy lang makipagmingle sa dandang iba pang kamuka nilang maliliit na bangka na laging nakatambay sa mga baybayin ng Persian Gulf 24,7. Ang isang dambuhalang cargo ship na may bigat na 10,000 tonelada ay halos walang power na mabilisang umiwas sa isang papalapit na torpedo. O mas malala, baka nakapark lang ito ng walang kalaban-laban sa harap ng daungan. Ang light torpedo ay may maliliit na warheads na madalas less than 200 pounds pero ang pausable mismo sa waterline ay sapat na papapasukin ang tay at sa loop na barko. Ang pinaka-weakness na mabarkong ito ay ang pagiging pagong nila at kawalan ng talent na umiwas. Sila ay mga lumulutang na pigibang na walang sariling baril para i-defend ang sarili nila laban sa mga pa-surprise na atake. Pero in fairness, ang mga malalaking tanker ay literal na may ilang dosen ng watertight compartments o mga selyadong kwarto na pumipigil sa pagbaha. Kaya baka kailanganin ng maraming sunod-sunod na torpedo bago mo tuluyang mapalubok ang isang barko. Tapos, andiyan din palagi ang banta ng iba't ibang paandar na pag-atake na may guerrilla style. Imaginin mo yung mga basic na bangka na may mga tripulanteng makapal ang mukha na mag-speedboat palapit sa isang tanker at magbaputok ng simpleng anti-tank missile o kahit unguided RPG mula sa malapitan. Ang physical damage sa isang higanteng cargo ship ay parang kagat lang ng lamok at halos hindi mararamdaman. Pero ang mental breakdown na ibibigay nito sa mga tripulante at kumpanya ay sapat na para matrauma sila at huwag nang dumaan sa lugar na yun. Ang takot ay isang napaka-powerful na weapon na hindi tumitingin sa size o bigat ng barko. Kaya ang pambatong Iran laban sa mga barko sa Gulpo ay sandamakmak at sari-sari at ang lawak ng playground kung saan pwede silang makpaputok ay nakakalula. Sisiw lang na trabaho ang maganap ng malalaking ballistic missile launchers na madaling maispatan kapag pumutok ng satellites na may infrared sensors at tapos ay i-stalk ang iba pang assets hanggang sa subukang pasabugin ito kam US o Israel. Pero ibang usapan na kung ang hahanapin mo ay mag-cute na truck, minsan mafanubang ka pa nga na walang binibigay na clue kapag napapaputo. At sapat ang liit para makipagplastikan sa mga civilian sa lupa man o sa dagat. Kahit gaano pa ka-overpowered ang US at dami ng sensor nila ang pag-train na gawin ang trabahong, ito sa isang koridor na dandang milang haba ay isang mission impossible. Lalo pa itong nagiging drawing kapag inisip natin ang 1,000 milyang koridor para sa mga barkong papuntang Kuwait. Kaso,
may isa pang major problem ang Iran. Hindi pwedeng basta-basta ka lang magpaputok ng armas. Kailangan mo ring alamin kung sino ba talaga ang awain mo at kung saan siya nakatambay. Lalo na kung ang target mo ay hindi mapakali at laging gumagalaw. Ito yung tinatawag sa history ng militar na pagbuo ng kill chain o proseso ng pag-utas. Ito siguro ang rason kung bakit ang daming barko hanggang ngayon ang nabibiktima habang sila ay nakapark lang o stationary. Simply because mas madaling mang-stock at kumuha ng info sa mga barkong hindi gumagalaw. May ilang ways para makmarites at kumuhang intel. Magaling ang mga radar kahit gabi pero mga signal nila ay parang nagpapa-shoutout sa mga sensor ng US na pwedeng mag-DOCSIS allocation nila bago pa sila maka-atake. On the flip side, ang mga optical sites o yung mga gumagamit lang ng mata at kamera ay hindi mase-sense ng radar detectors ng kalaban. At the higher the pwesto, the wider ang view na kaya nilang eye cover hanggang horizon. Sample tayo. Isang handheld thermal imager na gawa ng Thales ay kayang ispatan ng isang maliit na kotse mula 8 miles away at ma-zoom ang details mula 3 miles. Ang isang military ship na unknown ang size ay pwedeng ma-detect from 28 miles at ma-identify from 22 miles away. Ngayon, isipin mo na lang kung gaano kalinaw yan laban sa mga dambuhalang tanker ships na kasing laki ng mga building. Sure na may access ang Iran sa mga ganitong patek ng maraming taon thanks to China, lalo na sa mga day optics. At take note, yung range na yun ay para lang sa isang handheld binocular na hawak ng isang tao. Ang gadgets na may mas malalaking lens, kahit na kaya pa ring bitbitin ng tao, ay pwedeng gamitin mula sa mga secret hideout sa kahit saang isla ng Iran at mula sa mga matataas na bundok sa baybay nila. Ang Google Maps ng Zagros Mountains na umabot sa beach ay isang natural na pader for defense at pagusyoso. Ang malaking part ng gulpo ay easy lang istok mula sa mga bundok na ito sa southwest Iran. Madalas silang may tas na 4,000 feet or more, meaning ang visual horizon nila ay umabot hanggang 80 miles ang layo. Kapapinasama mo yan sa mga beach at islang malapit sa Kipot, isang malaking part ng Kipot ang literal na naobserbahan tuwing umaga at maganda ang weather nang hindi na kailangan ng radar. Kaso na lang, kailangan din nating i-factor na ang weather sa paligid ng Kipot, lalo na tuwing early April ay pwedeng maging KJ at i-limit ang optical reach dahil sa makapal na hamog. Ang mga short range na chismisan ay same pa rin pero ang mga long range view ay babagsak sa just over 60 miles. Siyempre, may iba pang mas ninja moves para maispatan ang barko. Ang mga secret agents ng Iran ay baka palihim na nag-operate sa kabilang side ng gulpo tulad sa Oman at UAE at nag-snitch ng info. Ang marandom na sibilang barko ay baka nakatambay mismo sa gitna ng Kipot at nak-update sa Iran kung anong chika ang nakikita nila. Ang Human Intelligence o Marites Network na ito ay isang ancient na taktika sa history ng militar na sobrang effective pa rin kahit sa panahon ng mga high-tech na satellite. Ang ilang mga barko ay nag-feeling commercial ships ng China habang ang daming Chinese ships din ang umiwas sa Kipot para hindi madamay. Yung iba naman ay pa-VIP na pinapayagang dumaan dahil may mabeker at kasunduan. Ang maepal sa mabarkong ito ay pwede pa ring mag-snitch tungkol sa ibang barko na nakmamatapang maglaya. Aside from that, ang Iran ay baka humihingi ng mga juicy na satellite pics mula sa China at lalo na sa Russia. Kahit na ang Russia ay walang magandang satellite refresh rate kasi konti lang ang satellite nila para sa mga nakapak o pagong na barko, baka krina yun kasi nakakakuha naman sila ng update twice a day. Ang intel na ito mula sa outer space ay nakbibigay sa Iran ng isang strategic na view na higit pa sa nakikita ng mata nila sa beach. Kung may makuha silang Chinese satellite data, ang refresh rate ng mga litrato ay madaling mag-level up. Lastly, ang mga drone mismo ay pwedeng maging chismosa at manggalap ng data. Ang ibang drone na tulad ng Shahed ay may mga kamera at pwedeng mag-livestream pabalik sa base nila. Siyempre, magpapaypal ang US forces at susubukang i-jam o i-block ang signal na ito. Pero ang pag-jam sa isang makitit na signal na nakafocus sa lupa ng Iran ay hindi ganun kadali gawin kung nasa daan-daang milya ka sa dagat. Kailangan mo diyan ng jammers na sobrang lapit sa Iran o mas maganda kung lumilipat mismo sa ibabaw ng Iran na isang malaking nono sa airspace rules at pwedeng mag-start ng World War III. Ang electronic warfare sa lugar na ito ay isang nakaka-stress na laro ng Tom and Jerry. Ang pagpapalipat ng 24,7 na electronic warfare plane sa isang linya na ilang daang milya ang haba ay ibig sabihin lang na isa itong napakamahal at nakakadrain na project para sa militar ng US
Kahit na maraming drone ang pwedeng ma-jam, sobrang taas ng chance na may mga feeling ninja na makakalusot pa rin sa depensa. Siyempre, ang mga drone ay madalas kailangan ng wifi o data link para ma-drive ng maayos. Kaya kapag na-jam mo sila, madalas ibig sabihin nun ay hindi na nila matatamaan ang target na gumagalaw. Kaso, ang deming barko ang nakapark lang sa ilang part ng bayahe nila. Kaya kahit yung basic na GPS-guided drones na nadya malapit sa target area ay kriparing makatama laban sa isang dambuhalang tanker na 200 feet ang lapat na hindi man lang makaiwas. Isa pa, ang AI-assisted aiming o yung pakasinta gamit ang artificial intelligence ay natest na sa bardagulan sa Ukraine laban sa mga gumagalaw na sasakyan sa napakamesi na lupa. Ang copy-paste ganitong image recognition sa isang dagat na may mataas na contrast kung saan sobrang obvious isang dak na barko sa gitna blue na dagat ay magiging masisiw ipatupat para sa tech ng Iran. Plus, ang mga quadcopters na kinokontrol ng fiber optics na mas bansot sa Shahed ay nagamit na rin sa layong abot ng 25 miles. Ang isang drone na kasing laki ng Shahed na may mas malaking fiber optics pool ay pwedeng i-launch mula 100 miles away at mag-enjoy sa signal na imposibleng majam ng mga haters. Kahit hindi pa confirm na gumagamit sila ng fiber optics o AI-assisted Shaheds, isang malaking katangahan sa military strategy na isipin na masyadong high-tech ang ito para magamit ng Iran. Kaya ang banta sa mga barko ay parang check na maraming layer, sobrang dami at ang lugar kung saan pwedeng magpaputok ay nakakalula. Ang puwersa ng US ay baka hindi talaga kayang i-block kahit karamihan sa mga atake na ito, lalo na kung lahat. The truth is, hindi na kailangan ng Iran na makatama ng madaming cargo ships para masabing successful ang paandar nila. Bago pa man magumpisa ang drama, nasa 100 to 230 na barko ang dumadaan sa Kipot ng Hormuz araf-araf. Nung next start na ang banta, ang numbers na ito ay unti-unting sumadsad dahil lang sa kaba at takot. Ang mga feeling opportunist na insurance companies ay nagtaas ng premium nila ng bonggang-bongga. Yung iba nga ay tuluyan nang na-quit sa pagbibigay ng insurance sa mga barkong makmamatapang dumaan doon. Karamihan sa mga shipping companies ay nagpas na lang at hindi na nagpadala ng barko kasi ayaw nilang ma-stress na nagbigay ng matinding domino effect sa supply chain ng buong mundo. Kung basic lang sana para sa US na i-hunt down ang mga observation at weapon launch assets ng Iran sa lupa, matagal na sana nilang ginawa yan. Pero dahil sa lahat ng mga geographical, tactical at tech issues na nachika natin, hanggang pa rin ng US at wala pang masyadong nagagawa para i-cancel ang Iran sa paligid ng Kipot. Bawat araw na walang dumadaan ay katumbas nga bilyon-bilyong dolyar na nasusuno na naktutula sa mga kumpanya sa bankruptcy at nakpapastress sa mga bansang umasa rito. May namumong matinding presyo sa mga politiko para piliting buksan ulit ang safe na daanan. At kung hindi gumana ang pag-stock sa mga launchers ng Iran, ang nag-isang laskat ng US ay ang literal na pekflex ng kanilang eroplano at barkong pandikma para subukang saluhin ang armas na pinapaputok sa mga inosenteng cargo ships. Dito muna nagtatapos ang part 1 N18 Kismizan. Para sa part 2, himayin natin kung ano ba talaga ang mga options ng US para makadepensa. Huwag maging pabuhat, mag-subscribe at i-click ang notification bell ng Kasaysayan Vibe para updated kayo sa mga susunod na bardagulan.